Hello guys! Welcome back to my channel. In today's video, ang pag-uusapan natin is yung updates or mga questions na sasagutin natin about sa Japanese or Japan tourist visa. Kasi sa previous video ko, ang dami kong mga nare-receive na mga questions at totoong-totoo din talaga na ang daming nag-a-apply ngayon ng Japan tourist visa, lalo na sa mga Pilipino ngayon dahil una-una, malapit na ang Japan sa atin. Naiintindihan ko na ang daming mga Pilipino na nagpa-process, nag-a-apply ng Japan tourist visa. Kaya naman sa video na ito yung mga siguro kasagutan ng mga tanong ninyo o kung meron man kayong mga katanungan, baka masasagot din natin sa video na ito. So before kayo magtanong or mag-type ng inyong mga questions, panoorin niyo muna itong video na ito. Baka naman masasagot natin dito sa mga discussions or topics na pag-uusapan natin. So please, if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe, hit the notification bell para naman sa mga future video updates ko na gaya nito ay manonotify kayo at makatulong din sa inyo sa inyong mga application process. So yun guys, ang una nating topic is yung mga bagong paraan ng pag-apply, which is yung Japan Visa Application Center na. Doon na tayo magpo-process. So recap lang doon sa previous video na pinag-uusapan natin. Simula nung April 7 this year, lahat ng tourist visa applications ng mga Filipinos ay kailangan ng dumaan sa Japan Visa Application Center or JVAC na pinapatakbo ng VFS. So dati, pwede sa mga accredited travel agencies. Dati doon tayo nagpo-process, pero ngayon sa JVAC lang, so sila na lang yung tatanggap ng applications ngayon. May mga branches din sila sa Parañaque, sa Makati, sa Quezon City, sa Cebu at sa Davao. Kaya sa end nitong video na ito, ilalagay ko yung mga address nila para makapag-process kayo o may malapit kayong mapupuntahan kung sakali. Ang application hours nila is from 7 a.m. to 2 p.m. sa Metro Manila at 7 a.m. naman up to 12 noon sa Cebu at Davao. At releasing naman ng mga passport ay hanggang 4 p.m. So, ang bayad ng visa fee sa Japan, free pa rin ito. So, mismong visa para sa mga Pilipino ay wala pa rin bayad. Pero may service fee na mga at around 520 pesos per applicant kapag nag-a-apply tayo sa JVAC. Ang processing time pa rin is usually about 5 to 6 working days sa Manila, pero pwedeng umabot hanggang 10 working days sa Cebu o Davao, lalo na kapag peak season. Apply ng maaga, at least 2 months bago ang trip, kasi mabilis po mapuno ang slots, kaya dapat po mauna tayo at makapag-process tayo ng ating applications early. So recap pa rin sa ating previous video, bagong rules sa documents simula noong March 17 this year. Tinatanggap na nila ang Digital Certificate of Eligibility or COE ngayon at kahit photocopy lang ng Japan-issued documents, hindi na kailangang laging original unless hihingin na ang embassy. Kaya i-ready pa rin yun, i-ready nyo pa rin yun para naman pag hiningi nila ay available din. At wala na rin COVID requirements, so hindi mo na kailangan magpakita ng vaccination proof o negative test ng COVID. Pero magandang gumamit ng Visa Japan Web para mabilis sa immigration. Ilalagay ko rin yung link dito sa baba. So ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil ang daming nagtatanong at ang daming nagtataka kung meron nga bang quota or daily limit ngayon na pinapatupad sa Japan Embassy sa Pilipinas. So siguro narinig mo na yung balita na binawasan daw ng 50% ang daily visa slots para sa mga Filipinos. Pero ito po yung totoo. Walang official announcement mula sa Japanese Embassy patungkol dito, tungkol sa fixed quota or bilang ng slots kada araw. Kasi yun po yung mga nababasa at dinidiscuss sa online. So, ang malinaw lang, sobrang dami nang nag-a-apply ngayon. Kaya mabilis na uubos ang appointment slots. Kaya sinasabi ko sa iyo kanina, at least 2 months in advance or mas maaga, mas maganda. Kaya siguro may mga nag-aakalang may quota dahil mabilis maubos yung slots. Ang embassy mismo ang nagsabi na mag-apply ng at least 2 months in advance para makasigurado ng inyong slots. So, sa madaling salita, walang official na quota pero limitado ang capacity. Kaya kailangan maaga din mag-apply ng inyong mga applications. So ito naman yung mga tips para sa mataas na chance na ma-approve ang inyong visa. Kumpletuhin ang documents, so passport, valid at least 6 months. Application form, walang blanco dapat sa application form, lagyan ng NA or not applicable kung hindi applicable yung question. So recent photo naman na may white background at 2x2 yung size. So sa mga financial proof naman natin, yung bank certificate, bank statements, at least 3 months yon. At ITR naman, kung employed tayo. So employment certificate o business permit kung self-employed naman tayo. Dapat din meron tayong daily itinerary, kahit simple lang pero malinaw.
kung saan ka titira, mga lugar na pupuntahan mo. May nagtanong sa atin dito sa YouTube kung kailangan daw ba i-book na yung mga bookings, yung mga tickets or hotel reservations. Hindi naman kailangan. At least meron lang tayong itinerary na pinlano natin na pwede natin gawin. Pero kung na-book mo na, mas maganda kasi ipapakita mo na yung confirmation, yung booking, yung train tickets, at lahat na. At sa may mga trabaho naman, yung employment certificate, importante yon. At yung approved na leave letter, business docs, or property titles. Kung self-employed naman po tayo, magpakita lang tayo ng DTI or SEC or BIR registration. Ayusin din yung bank statement natin. Hindi naman kailangang milyonaryo tayo. Dapat lang consistent ang daloy ng pera sa mga bank accounts natin. So, wag biglang mag-deposit ng malaking amount bago mag-apply kasi suspicious po yon. Siyempre, tatanungin at magtataka sila bakit may perang pumasok na malaki doon sa account under your name. So, gamitin din ang tamang itinerary. Huwag yung sobrang vague. Yung parang sabi mo lang, Tokyo trip. Mas maganda, day-by-day plan pa rin. Kahit simple with hotel and Airbnb, kung ano yung mga pangalan ng hotels na pupuntahan mo at mga lugar na mga nabibisitahin mo. At dahil puno naman agad ang slots ngayon, mas mabuti kung 2 months ahead, gaya ng sinabi ko kanina, ay nag-apply na tayo. Kung meron naman kayong sponsor, kumpletuhin ang guarantee letter, ang bank statement, at residence certificate ng iyong sponsors. So guys, sana dun sa mga napag-usapan natin, hope na makatulong iyon sa iyong application process. At sana naman po ay mag-research din tayo. Kailangan nating alamin natin, gamitin natin yung Google, i-research natin yung mga information na kailangan natin, at mag-apply ng maaga. Lahat ng mga documents, i-ready na. At kung plano nyo mag-apply next year, dapat by November, or kung mag-apply kayo ng January, dapat by November, or at least end of October, makakapag-submit na kayo ng iyong application. At ang susunod naman natin na video ay pag-usapan naman natin kung bakit nga ba Japan ang kinahihiligan ng mga Pilipino ngayon na puntahan. Kaya abangan nyo yun, at i-like nyo lang yung aking video, i-subscribe nyo yung aking channel, and thank you so much guys for all of your support. God bless.